I agree, no? In a way, 2 days ago, inamin na ni Sarah yan eh. Don't get your hopes up. Hindi na siya makakabalik, no? Yun ang sinabi niya, no? A moment of truth, no? Hindi madalas 'yon. At inamin na niya, no? Uh, hopefully, he can be more truthful in the future, no? Kaya, Uy, kahapon, baka mamaya kahapon, kapit-bahay kami ni Sarah dito. kahapon, Hindi, kinumpara naman niya kay Ninoy Aquino. So, ako, Diyos ko po. you wanna talk about, okay, can we remind people? Kasi Mm. kanina, tumatawag-tawag sa akin yung mga radyo sa Pilipinas. Sabi ko, sorry kasi kung sinagot ko yan, magbabayad din ako sa bill ko. Di ba ganun yun sa roaming? Oo, Someone calls oo, you, you'll pay for it. So, oo, sorry, I siyempre. can't. Ilocano talaga. It's a good excuse, no? Para hindi sagutin yung kanilang tanong. Exactly. Pero like, Oh, what? Ninoy Sara Duterte. Can we explain how ridiculous that situation, that comparison oo. analogy is? Pero nitong past 2 years naman, very ridiculous yung kanilang mga pronouncement. Di ba? Late 2023, anong sabi ni Harry Roque? Kalimutan na natin ang mga kulay dilaw, pink, green, pula. Lahat tayo ay Pilipino. Diba? Yun na yung kanya. No? Tapos yung prayer rally noong January 28 sa Davao. Yung prayer rally without the prayer. Anong kwan nila? Yung Anong ano? kanilang Oo ginamit nga, na kwan? People power. Tapos a month later, all out support sila sa EDSA. Diba? Sa EDSA dahil yung EDSA is an icon against the Marcoses. For that alone, bigla naging proponent sila ng EDSA. Tapos fast forward, nung nilaunch nila yung kanilang campaign, electoral campaign, saan nila ginawa? Sa Club Pilipino. Di ba? Sa Club Pilipino. Tapos si very Sarah, Corazon Aquino. Very Corazon. last year, pinackage pa niya yung kanyang dalaw kay Lenny Robredo sa Bicol na friends na sila, na hindi na siya anti-yellow. Diba? So, sinusubukan nilang i-backpedal yung mga tira nila sa mga dilaw, sa mga pink, sa mga Aquino. No? Binabackpedal nila. Hindi lang yun. Sinusubukan nilang i-co-op yung mga icons ng people power. No? EDSA Shrine, Club Pilipino, no? Tapos ngayon the next Ninoy Aquino. Grabe. Mas matindi yung sinabi ni Marcoleta last week. Sabi Rizal? niya, ang Rizal? susunod na national hero ay Kaya nga, si Rizal. ay si Kwan, si Digong, no? Papaltan niya si Rizal, di ba? So, imagine mo, where do these, Wait. where do these people come from, no? Ilustrado Ah, na pala. oh, Ilustrado na pala sila. So, kumbaga, oh, parang di pag ba? nagsama sila, si Harry ay, ano to, parang yung picture ni Marcelo del Pilar, si Rizal at saka. Grabe talaga. Parang wala eh. Bayani talaga. Oh, hindi nga siya surreal grotesque art, no? Hindi siya surreal art, Hindi pala siya grotesque. Salvador Dali. No? Hindi pala siya Oo. Salvador Dali. Ano Hindi, lang siya, grotesque. Para dinali siyang lang. Lord Rivera. Mm. Grabe ka naman. O, yung ano, Oh. wasak. Ganun yung mga painting ni Lord Rivera, grotesque. Wasak. Mm. Oh. Sir Ron, let's go to the last part of our discussion. So moving forward, speaking of Miggy Mango, ang dami nagko-comment dito. Kamusta si Miggy Mango? Kamusta si ano? Um, kamusta yung troll farms disinformation operations ng mga Dutertes? May pag-asa pa ba silang manggulo? I think the moment Gibo came. Chilling effect. Chilling effect. Diba? Dumalo sila doon sa kwan Kwan sila cocky, very cocky. Tapos natapos umiiyak at nag-apologize at umamin na sila ay peddlers ng fake news at saka disinformation. Yung dati pang head ng PCOO, yung dating alter ego ng presidente, si Trixie Angeles, inamin pa na nag-training sila sa China, no? Sa vlogging, 'di ba? Yes, yes, So, yes. tapos yung iba ay nag-alisan ng bansa. No? Yung iba nasa China na. Yung iba hindi ko alam kung saan lupalop nagtatago. So Nag-backdoor medyo din sila, Sir Ronald. si Nag-backdoor Bobby din. Parang si Tiglao, Harry. kinasuhan ng cyber libel. Oo. Nag-backdoor daw dun from the south of the country, di ba? Parang usually yun yung backdoor route getting out, no? Na hindi na dumaan sa Hindi, immigration. hindi na sila pumunta sa South. Naghukay sila rito. Naghukay sila, sobrang lalim, tapos mas malalim pa sa South Bunker. China Sea. Tapos Bunker. tumawid sila sa ilalim, tapos lumabas sila sa Mongolia. Mm-mm. Parang medyo ano yun, supersonic, hypersonic level yung... Oo, oo.
Talagang kwan, oo. Dahil, So basically, ingay lang online yun, no? Nainis ako kasi hindi ko na pangalanan anong embassy yan kasi kailangan ko bumalik doon soon. Nag-issue pa ng travel advisory. Sabi ko, sino mga syungang security consultants ng embassy ng local? Baka yun yung mga sumisipot na pro Duterte analyst. Bakit ka mag-travel advisory? Wala naman power talaga itong mga DDS na to beyond yung mga ingay lang online eh. Basically, ano lang sila, nag-rally-rally lang sila in Davao and few other cities. That's it, yeah. right? The military is not Kaya with them. Wala Kaya na. aside sa sinasabi natin na hindi na makakabalik si Digong, tapos yung iba nilang mga generals ay either nagfa-file ng asylum or nag-underground na katulad ni Bato, Yung no? parehas na lumalabas sa Mongolia, Oh, yung yung name, lumalabas oh, doon. Yung yeah. iba nilang mga talking heads at saka mga vloggers ay nagtatago na, yung iba ay nag-apologize na, yung iba ay nagbabaliktara na, di ba? Ah, tapos kaya on the defensive na sila. Kaya maliban dyan sa mga pinag-uusapan na natin kanina, ay itong mga peddlers ng disinformation at saka fake news ay parang humihina na rin dahil nga may Oh, chilling wala. effect. No, Wala. kaya ah, baka itong major rally na pinaplano nila end of the month, baka yun na yung last hurrah nila. Baka, no, baka. But Unless we're yung saying, gobyerno ay gumawa ng isang epic fail na may lamang na sila ngayon ay nabitawan pa nila. Katulad last November and December over the budget. No? okay, Unless ironically, magawa sila ng ganong klaseng disaster, clutching defeat from the jaws of victory, Sir ay Ronald, wait, oh, before bad-mouthing our beloved president, let's talk about this. Sa last part na tayo mag-badmouth kay BBM para lang balance okay, tayo. last part na to. Hindi. May konti Oh, pang natira. Kasi oh, obviously, it's a question of survival na. Sara impeachment could be really gaining steam now. Sara herself could face cases, di ba? Dahil mayor siya ng Davao. yes. I mean, ang dami nilang vulnerabilities ngayon. And then, of course, Sir Ronald, what about the Bongo-Sara dynamic aspect? Do you think that could gain... I mean, if Bongo, do you think Bongo could feel that he's the next? I mean, Hindi is naman, there an heir apparent? Who's the heir apparent? Is it Sara? Is it hindi naman Bongo? nawala yun eh. Hindi naman nawala yun eh. Parang medyo na-diffuse lang yan habang nandyan si Digong. Parang si Digong yung fulcrum eh. Diyan sa mga nag-aaway na yan eh. Eh ngayon, nung wala na si Digong, sino mag-fulcrum? No? So, pwedeng mas tumindi yung mga away na yan. Dahil definitely may bad blood naman talaga si Sara at saka si Bongo. Sa Definitely may bad 2022 blood si elections, Sara dapat at si Sara yung... Hanelet. Oo. Di ba? So kaya nga si Hanelet, hindi mo na malaman kung nasaan ngayon. Di ba? Hindi nga siya sumama doon sa aeroplano eh. Kahit meron siyang passport. Ang sabi niya, nung pinapasama siya kay Digong, ayaw niya sumama dahil di daw niya dala yung passport niya. Eh kakalanding mo lang eh, galing sa Hong Kong, paano nawala yung passport mo? Di ba? So, itong mga contradictions nila, dahil wala na si Digong, ay baka lalong lumala. Baka Exactly. lalong. Kasi wala na yung yeah, you're right. Basically yung fulcrum, you're right. Basically wala na yung linchpin, sorry, linchpin. Yeah. Digong was the linchpin of the whole DDS movement and now kanya-kanyang diskarte na yan. Pero hindi ka pa rin naniwala na Harry could be a state witness or yung mga um Hindi yung siya kailangan eh. yung isang Sabi nga ni Ace Barbers eh, hindi naman siya ganun kahalaga in the scheme of things. sakit no, No? no one wants him. Oh, yan Wala o. na. Wala na. Dilim mo yung dinaranas niya na depression ngayon. Ay, teka. Sabi nga ni Jack Nicholson, you are a disgrace to depression. No? Parod mo yun? Pelikula ni Kwan? Ni Okay. Ako kasi Sir Ronald, You ang are a tinitignan ko disgrace to depression. Kaya baka hindi rin siya pwedeng maging depressed. No? Ako kasi ang tinitingnan ko yung mga CNN personalities, Hollywood actors na nagsusupport kay Digong. Nakita mo yung mga memes na yan? Yung mga, Oo. Oo. yung mga kung Yun ang ano-anong paborito ko, si pelikula. Saul Goodman, No, no? ano, Yun si ang paborito ko, si Si Saul Goodman, Saul, no? yung parang, Oo. Oo. Yan like, o. defender Oo. na para si Saul pala, ICC accredited Ang lawyer pala. problema, ang dami naniniwala. Yung nakita ko si Saul Goodman, sabi ko, mukhang di nag-update yung pension one Dami, nila. dami 20 naniniwala, pati si House. No? Oo. Kaya sabi ko baka si PewDiePie, kaso na-realize ko laos na yung mga ibang vloggers kaya hindi na niya. 'Di ba yung I don't know if you know PewDiePie, he used to be the biggest YouTuber. Ginawa siyang Swedish royalty, pero alam na siyang vlogger lang siya from Sweden. So, anyway, last point, this is about BBM.
again, Sir Ronald, do you think we probably keep on underestimating BBM na kahit kuting siya, baka he has tigres around him or doing the right thing after all? No comment muna ako kay First Lady. Oo, oo. Well, team effort naman yan eh. Team effort naman yan. Kaya nga yung press ko niya during the arrest, no, left much to be desired. Dapat hindi niya ginawa yun eh. No, yung ganun ba? Kaya in circumspect, baka hindi lang naman siya yung nag-iisip niyan. May iba't ibang mga tao sa loob ng kanyang grupo na nag-iisip at yung consolidation yan na sabi nga nila wala namang core group, wala namang conspiracy, wala namang nagplano ng lahat ng ito, lahat naman sila nalaman lang nila ng 3 a.m. on the 11th, no? Biglang Kaya lumitaw sa screen. oo, di ba? Siyempre, So siyempre. hindi lang naman siya yan. Parang No? spontaneous combustion daw nangyari. Yes, yes, yes. Pero dapat mas maging kwan sila, mas maging circumspect. Ayusin nila yung kanilang mga vulnerabilities at i-strengthen nila yung kanilang mga lamang. 'Di So, ba? Yung leverage yung cards. You're right. They have all the cards. The admin has all the cards. They have the resource momentum. By the way, baka as we speak, magkamali pa sila. Ha? This is a battle for them to lose. yeah, No? this is Mm. really a battle for them to lose. Parang, kumbaga, they're way ahead of the race here. Mm. Ako, one of the interesting aspects is also the geopolitics of this. China is now even denying that there was an application for exile, and Trump administration has been totally quiet on ICC. Suddenly, they're not Hindi, criticizing. naglabas si Trump ng kwan, ng statement asking the ICC na palayain si Digong, 'di ba? Kita mo ba yung Yung fake news kay na 'yan? Saul Goodman ba yan? Yung kay Saul Goodman. Kasama sa quote. Di ba? Oo. May mga naniwala doon ha. May mga naniwala doon. Pakita ko Kanina kay nga, Donald Trump. kalat, kwento eh. Naabsuelto na daw si Digong. Naabsuelto na daw at pabalik na raw. No? For me, Sir Ron, yun ang pinaka-hypocrisy ng DDS. Tagging Elon Musk and Trump to save Digong after all their anti-Americanism. I mean, you could see talaga na they're just a bunch of mercenaries. Mga trolls sila. And hypocrite talaga sila. I thought anti-US, anti-imperialism kayo. Tapos ngayon, you're asking Elon Musk and Donald Trump to help you. I'm surprised walang Elon Musk memes like yung Saul Goodman. Baka natakot sila, baka yayarin sila ni Elon Musk. Or baka hindi nila naunawaan na si Elon Musk ay pro-China. Yun lang. Actually, actually. On that note, before you put me into more trouble, Sir Ronald, thank you so much again for this weekly update sa ating minamahal na subtropical Kailan ka nation. babalik? Ah, Hindi ko na sasabihin, baka hintayin ako sa airport ng mga kasama. oo. Baka kung babalik ka sa NCR, ha, wag sa Mindanao. Ayan. May direct private jet flight ako sa Ah, No, ang dami natin gagawin. Actually, on a big picture level, Sir Ronald, just on a serious note, I'm also here to have conversations sana with friends natin sa EU because actually star ng Philippines ngayon. Imagine, actually tayo nagbubuhay ng mga korte dito, di ba? Arbitration case 2016, ICC. Basically, all the landmark cases dito, whether against China, Duterte, may kinalaman sa Philippines eh. So for me, I think course. it's the moment to position the Oo. Philippines as a champion of the rules-based international order. So I'm also here also for discussions with yung mga kaibigan natin EU for stronger cooperation. Kasi, whatever you want to say about Wala. BPI, this is not about Meron BPI. ng, meron ng reason yung iyong junket. I'm not sure yung tawag dyan kasi sarili kong funds po yan eh. Yeah, yeah. Kaya Sir Ronald, tulungan. Gawain ko rin pag may biyahe ako. Kailangan kong i-embellish ng mga framework, ng mga plano. Kailangan ko i-embellish ng mga activities, no? Simple lang naman ang ano ko, layunin ko. Bring Harry home. Yun lang naman. Yan. Oh. Pag Sino, sinabi sino? ko, hindi Sabi na nga ni joke. Panelo, Huhi? Huhi? Sabi nga ni Panelo. Bring Harry home. Do you think, Alam mo, sir, dapat pumunta siya, East Timor. yun Yun lang. ngayon. Yun Baka ngayon ang mauni naman. no, no, ng Tapos mag-golf asylum. ka. Tapos Oh, mag-golf ka asylum. doon. Oh. Yan. Oo. Oo. By the way, si Pebbles. Ay, sorry, si Pebbles. Yung bagong warrant of arrest, may chismis ka dyan. Na, Oo. di ba, may pito pa, di ba? Sa tingin mo, magkano? Sige, wag mo na Ayaw sagot. mo, ayaw maniwala sa akin ni Bato eh. Nalalabas pa yan next year eh. No? Ayaw maniwala eh. Okay, okay. Tatago na eh. Sinabi ko, next year Ano, palalabas yan. si ano pala, walang kinalaman ta. Ayusin ko lang yung Oo. eyebrows ka. Oh, ayun, kanina pumitik na kay Kwan. Signs of the Times, no?
Kanina si Senate President pumitik na kay Vice President Sara. First time na pumitik, oh, di ba? Medyo, ano na, Di ba? medyo Science of the times, no? Science of the times. ang tawag dyan, Ah, Harry. You Harry this. di Harry, ba? Harry this yan, Ang Harry. mukhang hindi pala nakakita ng Science of the Times, yung presidential sister at saka yung ambassador ni Jesus Christ. Yun lang. On that very somber note, thank you so much, Sir Ronald. Marami nagmamahal sa'yo. Ikaw daw ang tunay na Mr. Universe ng buhay nila. Ikaw yung Lalagay mo lang ako ng abs na para magmukha ako Mr. Universe. supranational. Ikaw daw ang pinaka-supra, supranational. Ikaw daw ang minamahal ng bayan. Ikaw ang crush ng bayan, Sir Ronald. Distant number 2 daw kami. Distant number. Very, very, I'm as sure. distant as where we are right now from each I'm other. sure. But in heart and soul, Sir Ronald, we are one. Ang tawag sa atin, dog sheep. Tayong mga palaura na nagpoprotekta ng lost flock, right? From the wolves. So I think Kala ko dog shit. Oh. hindi, dog sheep yung aso na nagbabantay. Kasi nakatulog yung shepherd, kinakain ng wolves di ba? Alam ko yun. Alam ko yan. Perfect, Pinaliwanag tuloy sa akin yung dog shit. perfect natin dalawa yan. We're basically the balahuras who are protecting the flock, right? So on that note, thank you very much, guys. Nawala si Sir Ronald bigla. Talk to you soon.